Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Minda Castro from Antipolo Church. Pakinggan po natin ngayon ng umaga ang ating daily devotion. Ang title po nito ay God Deliverance Through Othniel. Ang context po natin ay matatagpuan sa Judges chapter 3 verse 9 to 11. But when the people of Israel cried out to the Lord raised up a deliverer for the people of Israel who saved them. Othniel, the Spirit of the Lord was upon him, so the land had rest 40 years. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, itinataas ko po ang aming devotion, ang tinapay mula sa langit, na pang-araw-araw naming espiritual na pagkain. Salamat sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin. Ang mensahe na ito ay mapag-aalaman namin sa buhay ni Othniel na binigay sa kanya ng Diyos ang deliverance para sa mga Israelita. At dito ipaano kami ma-remind sa buhay ng mensahe na magmula po sa iyo, Lord. Salamat po in Jesus' name. Amen. The pattern, kasalanan, paghihirap, pagtawag, pagliligtas. Kung basahin mo ang Judges, paulit-ulit ang cycle. Sumusuway ang Israel, binibigay sila sa oppression, naghihirap sila, umiyak sila sa Diyos. Nagpapadala ang Diyos ng tagapagligtas. Paulit-ulit, parang tayo, minsan okay tayo kay Lord, minsan busy, minsan proud, minsan independent, hanggang sa dumating ang consequences. Pero pansinin mo, hindi nagsimula ang deliverance sa lakas ng Israel. Nagsimula ito sa pag-iyak nila. Sa deliverance begins where pride ends. Kapag mataas ang ulo, mabigat ang gapos. Kapag imuyo ko ang puso, bumababa ang tulong ng langit. Number 2, the Lord raised up the deliverer. Hindi self-help ang solusyon, hindi motivational speech, hindi sariling diskarte. The Lord raised up. Ang Diyos ang nag-initiate ng rescue. Hindi sinabi sa text na nag-repent mula sila perfectly. Hindi sila naglilinis mula sila bago sila tinulungan, umiyak sila. At kumilos ang Diyos, ibig sabihin, ang kaligtasan hindi nagsisimula sa galing mo. Nagsisimula ito sa awa niya. Hindi ikaw ang naghahanap ng hero, ang hero ang naghahanap sa iyo. Number 3, Othniel, a shadow of a greater deliverer. Sino si Othniel? Hindi siya celebrity prophet, hindi siya plus-licking, tahimik pero pinili. At bakit naging effective siya? The Spirit of the Lord was upon him. Hindi talento ang sekreto, hindi training, hindi strategy, presensya ng Diyos. Kapag ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos, ordinaryong tao nagiging instrumento ng extraordinary deliverance. Pero kapatid, mas malalim pa dito. Si Othniel ay temporary deliverer. Pag namatay siya, babalik ulit sa cycle ang Israel. Pero may darating na deliverer, hindi temporary. Hindi 40 years lang ang rest, kundi eternal rest. Yes, Jesus. Si Othniel nagdala ng pahinga sa lupa, si Kristo nagdala ng pahinga sa kaluluwa. Isang laban sa hari ng Mesopotamia, isang laban sa kasalanan at kamatayan. Number 4, oppression has an expiration date. 8 years silang oppressed, 8 years hindi 8 days. Minsan ang deliverance hindi instant. May panahon ng pagising, may panahon ng realization. Pero tandaan mo, oppression is loud, but God's promise is louder. Hindi permanent ang gapos, hindi final ang problema, hindi huling kabanata ang paghihirap. Ang kadena may tunog pero ang grasya may kapangyarihan. Ang dilim may haba pero ang liwanag may hangganan ang dilim. Number 5, so the land had rest 40 years. Rest, hindi lang victory, hindi lang survival. Rest, ibig sabihin ang tunay na deliverance, hindi lang pagtakas sa problema, kundi pagbabalik sa kapahingahan. Ang Diyos hindi lang gustong ilabas ka sa Egypt, gusto niyang dalhin ka sa rest at sa mas malalim na larawan. Ang ultimate rest natin ay hindi sa lupa, nasa relasyon sa Kanya. Core meaning, ang kwento ni Othniel ay hindi lang tungkol sa isang judge. Ito ay salamin ng cycle ng tao at katapatan ng Diyos. Tayo ang Israel, ang kasalanan ng oppression, ang iyak natin ang turning point. Si Othniel ang pag-preview, si Jesus ang fulfillment. Deliverance is not earned, it's raised up by God. Kapag ikaw ay nakagapos, huwag mong isipin na tapos na ang kwento. Ang Diyos marunong mag-raise up ng sagot bago mo patapusin ang pag-iyak mo. Hindi lahat ng katahimik ay talo. Minsan tahimik lang ang pagdating ng deliverer. At kapag ang Espiritu ang kumilos, kahit ikaw ay ordinaryo, pwede kang maging daluyan ng extraordinary grace. Conclusion, God uses ordinary people to accomplish extraordinary tasks. Kaya nga pinakita ng teksto sa Judges chapter 3 verse 7 and 11, ang matapat na pag-ibig ng Diyos na tumugon sa tunay na pagsisisi kahit na paulit-ulit na nagkasala ang kanyang bayan.
According to Hebrews chapter 4 verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Kaya ang Hebrews chapter 4 verse 16 ay isang paanyaya na lumapit ng may tiwala at katapangan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ang ating maunawaing dakilang saserdote. Huwag mag-atubiling lumapit sa Diyos dahil maawain ng Diyos, nagbibigay tulong at kapatawaran. Nagbibigay ng katiyakan na ang panalangin at paglapit sa Diyos ay laging bukas, dala ang pag-asa ng kalinga at lakas sa bawat pagsubok. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming daily devotion, Tinapay Mula sa Langit. Maaari niyo po itong i-share upang maging pagpapala sa iba. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat sa mensahe na natanggap namin ngayong umaga. Bilang mga Kristiyano, kami dapat ay maging tapat at masunurin sa kalooban ng Diyos. Matuto kaming humingi ng kapatawaran ng may pananampalataya. Dito pinakita na may mga tao kayo na ginagamit para sa amin. Magpakumbaba, paghingi ng kapatawaran sa iyo, O Diyos. Salamat po sa kagalakasan ngayong araw na ito. In Jesus' name, Amen.